Hello KDY! Welcome back! So for today's video, another table skirting design na naman ang gagawin natin dahil mahaba-haba na yung request sa atin. Marami na tayong nakalista, hindi ko pa na isulat yung iba. Humihingi ako ng pasensya sa hindi ko pa nagagawa yung ibang request. Medyo busy lang po. Ang gagawin lang nating combination ngayon ay violet or purple and white request sa atin ng ating followers or subscriber. So ang gagawin nating design ay rose scallop with diamonds. Una nating gagawin para sa ating base ay gagawa tayo ng single pleats. Ang size ay 6 inches, ang space naman ay 6 inches. Pagkatapos natin magawa yung single pleats ay ibubuka natin siya, then side to side natin ipin para maging box pleats. Para naman sa size ng inyong box pleats, depende sa inyo kung anong gusto nyong size, kung maliit ba, medium or large. Dito sa ginawa natin ay medium size, 6 by 6. Next naman ay gagawa tayo ng diamond dito sa center ng ating table. So naglagay na ako ng markings natin. Meron tayong 11 markings. Kada marking meron tayong 2 inches space bago ulit gagawa ng mark. So ang next natin gagawin ay ilalagay na natin yung cloth natin. Gagawa na tayo dito ng mga pleatses o folds. Ayan. So kada mark maglalagay tayo ng dalawang fold or pleats. 3 inches kada pleats natin. Ang gamit kong cloth dito ay Silk Alpagena. So dito sa purple natin, half lang ito ng 60 inches width yung ginamit natin. Yung kalahati naman yun yung gagamitin natin sa rose flower scallop. Continue lang natin paggawa ng ating mga double pleats. Pagkatapos natin magawa, so ito na yung magiging look niya. Ayan, din lalagyan na natin ng mga pins by pair sa pinaka taas ng ating double pleats. Ayan, sa top natin maglalagay ng pin. Marami na rin tayong mga video tutorial about sa diamonds, iba't ibang design. Hanapin nyo na lang sa ating YouTube channel. Marami kayong mga design na pagpipilian dyan. Pagkatapos natin maipin ng sa taas, dito naman tayo sa baba, by pair pa rin para ma-form natin yung ating diamonds. Pababa tayo ng pababa magpin hanggang makuha natin yung V-shaped diamonds. Ang haba ng cloth na nagamit natin sa white ay 9 yards. Dito naman sa purple ay 7 yard. Hinati natin para sa diamond at sa rose flower. Ito na, na-form na natin yung V-shaped diamond. So next natin gagawin ay yung mga laylayan, yung excess na tela sa V-shaped diamond natin ay ifo-fold natin, gawin nating rose fold. Ayan. Fold lang natin paakyat, din lagyan natin ng pin. So, left and right, lahat ng mga laylayan ay ifo-fold natin. Gawin natin pa-rose fold. Ganyan. Kung naghahanap pa kayo ng iba't ibang design, puntahan lang yung ating YouTube channel dahil marami kayong mapagpipili ang mga design, backdrop, table skirting, napkin folding, chair tie, at iba pang video tutorial. Dito natapos na natin yung right side. Ganun din yung gagawin natin dito sa left side. So, yung sobrang cloth natin sa pagfo-fold natin, itatago lang natin dun sa likod ng ating V-shaped diamond. Next naman, dito sa side to side, hatakin lang natin para mas lalong gumanda yung shape ng ating mga diamonds. Next naman, dito naman tayo sa top ng ating table, maglalagay tayo ng marking dito. So, tatlo yung gagawin nating basic rose flower. So, lalagay natin ng thumbtacks, then lagyan natin ng tire wire. Every space ay meron tayong 4 inches. Ayan. Ang gagamitin nating cloth dito ay kalahati dito sa ginawa nating diamond. So, ito na yung cloth na kalahati. Sa gitna tayo mag-uumpisa, ayan, para pantay yung side to side ng ating cloth. Nasa 8 inches yung size ng ating fold, then tatalian na natin siya. Ayan, sa center muna tayo mag-uumpisa. Next naman, yung ifo-fold natin itong nasa right side. Kapantay lang ng fold sa una nating fold. Next naman, dito naman sa left side na cloth ang ifo-fold natin. Ayan. Nagawa na natin yung triple fold dito sa center. So, dito naman tayo sa isa pang marking natin. Ayan. So, tatalian lang muna natin yung ating cloth. Then, gagawa ka ulit dyan ng another triple fold. Same size lang din dun sa center natin. Next, sa left side naman tayo ulit gagawa ng triple fold. So, nakumpleto na natin yung tatlong basic rose flower sa center natin. So, yung sobrang cloth natin, siya yung gagawin nating pa-scallop. Ayan. So, hatakin lang natin yung cloth natin papunta dun sa back ng ating table sa left side. Ayan. Lagyan natin ng pins. Pwede pins, pwede rin panali. Depende sa inyo. So, next, aayusin lang natin yung mga pleatses sa side ng ating scallop para magkaroon siya ng mga pleats. Next naman, ganun din yung gagawin natin sa right. So, ayan na, natapos na natin magawa. So, dito na tayo sa ating triple folds na gagawin nating basic rose flower. Ayan. So, ibubuka lang natin yung center ng ating triple folds. Ayan. So, yung pinakadulo, ifo-fold lang natin or ipaikot natin. Ayan.
ipa-spiral natin dahil siya yung magiging rose buds ng ating rose. Ayan. Then, ipipin na natin siya. Pagkatapos, yung sobrang clute niya, yun, iikot mo uli. Ayan. Ipipin natin sa may gitna. So, ayan na yung ating center ng ating rose flower, yung rose buds niya. Ayan. Pagkatapos, yung natirang dalawang folds, ibubuka lang natin. Ayan. Then, pagpatungin lang natin, pwede rin pagdugtungin sa may dulo to dulo, pwede rin ipagpatong mo lang siya. Ayan. Ganun din yung gagawin natin dito sa dalawa pang natirang triple folds. So, ito na yung magiging final look ng ating design na rose flower scallop with diamond sa center. Para naman sa kanyang base, pwede plain, pwede knife pleats, pwede box pleats. Depende sa inyo kung anong gusto yung base. Perfect na perfect to sa kahit anong okasyon. Palitan nyo na lang yung kulay, kung ano yung color combination na gusto nyo, kung ano yung color motif ng inyong okasyon. Sana nagustuhan nyo yung video natin at manatutunan kayo. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Paki-follow na rin yung ating Facebook page at paki-share na rin itong ating video para mas marami makanood, matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat, ingat, and God bless everyone!